Mga kaibigan, sa video na ito ay i-analyze natin ang continuation ng talakayan namin ng SLTV. Kasama dito ang aking katunggali na si Milo Mast. Panoorin po natin mga kaibigan. So itong mga nagko-comment, si kapatid na Dajon, si Argel, parang mukhang sa comment lang po sila mga kaibigan. Ilang oras na ang nakaraan, ilang minuto na, pero hanggang ngayon wala pa naman sila. Andito kami naghihintay. Kung talagang kayo'y mayroon pong paninindigan, pasok kayo. Ayan, andyan na si kaibigan Dajon. Papasukin na natin agad. So andyan si kaibigan Milo. Kaibigan Dajon, good afternoon sa iyo. Sa pag-uusap na ito, ayon kay kapatid na Milo, ang gagawin lamang po niya ay magtanong at sumagot ka na lang ng diretso. So, wag po tayong paligoy-ligoy. Depende sa tanong mo, kung medyo mahaba at hindi direct to the point, baka pwede kitang putulin para... Kasi cross-examine po ito mga kaibigan, ni kapatid na Milo, no? Pero nawala si kapatid na Milo, parang hindi po siya makakapasok, no? Hindi siya nakakapasok. Okay, sino sa inyo yung unang magsalita? Kaibigan Argel? Wait lang, para mahina yung volume. Hindi, okay, na malakas yan. Malakas naman, kapatid na Argel. So, kapatid na Milo, ba't hindi ka makapasok? Kanina pa si kapatid na Milo, dalawa na yung account niya dito. Hindi ko alam kung paano tanggalin yung isa. Kasi, ayan, si kapatid na Milo pala. Ayan, kapatid na Milo. Okay ba yung signal mo? Wala bang makapasok, wala bang makapagsalita? Si kapatid Nargel, okay yung boses mo, kapatid Nargel? Bakit wala ba? Hello, good afternoon. Ayan, kapatid na Dajon, good afternoon. Yes. Ayan, kapatid Nargel, paki-check yung mic mo kung baka ba't walang kapatid na Milo, para makita natin kung okay yung line po ninyo para makapag-usap po kayo ng maayos. Parang kinoconnect sa Bluetooth. Sorry. Kapatid na Milo. So, kapatid na Dajon, handa ka na ba sa mga katanungan kung sakali may magtanong sa iyo? Okay naman, kaibigan, wala naman problema. Tatanong ay kung halimbawa, yung tanong niya, may timer ba? Oo, so bigyan natin, pero depende sa haba ng sagot. Pero hindi makapasok si si kapatid na Milo. Ewan ko, baka hindi maganda yung signal niya. Si kapatid na Argel, okay ba yung signal mo? Ayan si kapatid na Milo. Ayan, kapatid na Milo, okay ba yung signal mo? Okay na po yung volume dito, okay na po. Si kapatid na Milo. Okay na sa akin. Sige, kapatid na Argel, makinig muna po tayo. Kasi parang may usapan si kapatid na Milo at saka si kaibigan Dajon. Para magtanong yata si kapatid na Milo, tama po ba? Tama. Siguro pwede na po kung ano yung katanungan, and then ang gusto ko lang mga kaibigan, kapatid na Dajon, direct to the point na lang po yung sagot. Hindi naman, ewan ko kung ano yung pinag-usapan nyo kasi hindi ko naman po kasi alam. So, pwede na po kapatid na Milo. Siguro yung 1 minuto sa pagsagot, mahaba na yon kung sakali.
Depende sa tanong. Kasi ang tanong ko is more of kailangan niya i-explain. So Ang sabi niya noon, natapos ang 1,000 years nung umakyat na sa langit si Jesus. oo. So that's 33 AD. Mga kaibigan, sinabi po niya yung 33 AD. Wala po akong sinasabi na 33 AD. Sapagkat ang Katoliko na nagsasabi na ang crucifixion ay nangyari noong 33 AD, para sa akin po ay hindi tama or mali yung 33 AD na sinasabi ng Katoliko. Patutunayan ko po yan sa mga ibang video na i-upload ko, mga kababayan. Ituloy po natin. So lalabas doon year 1033 BC, that's before Christ, nagsimula ng 1,000 years. Paano nangyari yun? Mali uli ang sinabi niya, mga kaibigan, sapagkat 1033 years daw. Hindi po ganun ang sinasabi ko. Kaya itong si Milo Mast ay nag-fabricate po ng sarili niyang mga salita, pagkatapos sinasabi niyang sinabi ko raw. Mali po ang ginagawa ni Milo Mast, mga kaibigan. Tuloy po natin. Hindi pa pinapanganak si Jesus. Tsaka pangalawa, kung naghari si Jesus, dapat hindi siya pinahirapan, hindi siya pinako sa krus at hindi siya pinatay. Paghahari ba tawag doon? And then pangatlo, explain niya kung tapos ng 1,000 years, ibig sabihin tapos na rin ang tribulation. So lumabas na ang Antichrist, hindi pa nga pinapanganak si Jesus sa lupa, meron na agad Antichrist. Napakalayo naman nun. So yun ang kailangan niya yung Napansin po ba natin, mga kaibigan, na itong dalawa, si Milo Mas at si SLTV ay magkakampi? Sa simula ng kanyang guideline na sinasabi ay magtatanong lang si Milo Mast. Ngayon, si Milo Mast ay nagpapaliwanag na hindi naman niya pinipigil at sinususugan pa niya. Kaya itong dalawang ito na magka-partner ay gumagawa ng istorya na wala sa ayos, mga kaibigan. Ituloy po natin. Marami pa yun, pero yun muna ang tatlo. Okay, kapatid na Dajon. So, naunawaan mo po ba yung katanungan ni kapatid na Milo? Mga kaibigan, yung siste na tatlong tanong ay hindi ako papayag doon. Ang gusto ko naman isang tanong lang. Hanggang sa magkasundo o hindi man magkasundo, sa isang tanong na yon, iiwanan namin yung mga katanungan na yan at yung punto ko at saka yung punto niya i-analyze ng mga ibang tao. Hindi na magkomentaryo na yung aking paliwanag o yung suporta ko dun sa stand ko ay may magsasabi na tama o mali. O kaya katulad din sa inyo, natural, tayo naman ay alisin natin yung comment na dahil tayo nag-uusap i-maintain natin yung agalis ng comment na mali ka dyan o mali ako dito, mali ka dyan. Hindi po ganun ang request ko kasi madalas ako magsabi na mali kayo, mali ang katuruan ninyo. So, aalisin ko yung sasabing mali kayo, tindigan nyo yun sa inyo, titindigan ko rin naman sa akin. Dito ba? Ngayon, yung kanyang mga katanungan, isa-isa lang. Sasagutin ko hanggang sa bitiwan namin yung katanungan na yon with my answers, mananatili na siyang ganon. Yung ganong topic, kaibigan, ay magiging malinis sa channel mo. Dahil hindi tayo nagbabangayan dun sa tama at mali kung sino sa atin Tama ba?
Eto, sa akin, wala akong balak manira dyan sa channel, kundi yung punto ko, yung aral na aking ituturo ay may share ko lang yan sa channel nyo. Ngayon, pag-aralan natin, pag-aralan ko rin yung punto ninyo, yung aral ninyo kung tama. Ngayon, depensahan nyo yung pananampalataya ninyo at didepensahan ko naman sa akin, di po ba? O, sige, so ang yung unang tanong na lang. Sa time ng tribulation, marirelease dyan yung 4 seals and finally, lalabas ang Antichrist. So, kung tapos na 1,000 years, so dapat 1,000 years bago ipinanganak si Jesus, lumabas na ang Antichrist. So, kailangan ipaliwanag mo sa amin kung bakit sinasabi mong tapos ng 1,000 years at lumabas na ang Antichrist, hindi pa pinapanganak si Jesus. Sige, paliwanag mo. Mga kaibigan, hindi po siya nagtanong, kundi nagpaliwanag siya. Ngayon, yung mga words na ginamit niya, ang inilabas niyang mga salita ay siya na ang nagbibigay ng mga pattern. Wala pa naman po akong narinig na question, yung specific question na dapat kong sasagutin. Pansinin po ninyo mga kaibigan, sa mga susunod magtatanong ako sa kanya, anong tanong mo? Ganun po mga kaibigan, ituloy po natin. Ano yung tanong mo doon, kaibigan? Hindi, ipaliwanag mo nga. Ipaliwanag mo dahil sabi mo. Ayan po mga kaibigan, tinanong ko na siya kung ano ang tanong niya doon. Dahil wala pa po akong nakita o narinig na specific question. Kaya ituloy po natin muli at pansinin po natin kung bakit naguluhan. Ito naman si SLTV, nakaupo lang dyan, hindi niya inaayos yung pagtatanong. Kahit mali-mali na yung ginagawa nitong kakampi niya, pinapabayaan lang niya, parang tanga. Mga kaibigan, hindi dapat ganon mga kaibigan. Channel niya ito, dapat ayusin niya para nang sa ganon maganda yung flow ng pag-uusap. Tama po ba? Ituloy po natin. Tapos na 1,000 years. So kung tapos na 1,000 years, dapat tapos na rin ang tribulation. Lumabas na dapat ang Antichrist. Wala po akong sinasabi na tapos na ang tribulation. Hindi, kasi nakasulat sa Bible, bago magsimula ang 1,000 years, magti-tribulation muna. Mali ka, kaibigan. Nakasulat sa Bible. Oh, sabi mo, kasasabi mo lang, hindi ka magsasabi ng mali ka. Sinabihan mo kagad ako na mali ako. Oh, sabi ko nga sa iyo, eto, mali ka dun sa sinasabi mo dahil sinabi ko, mali ka, sabi ko. Bakit mali? Hindi yung aral ninyo ang sinasabi kong mali. Yung sinasabi mo, kaibigan, na ang sabi ko, eto kahit na i-replay natin yan, ang sinabi mo na ayon sa iyo na ang sinabi ko ay yung Great Tribulation ay hindi Great Tribulation. Hindi Great Tribulation. Tribulation lang. Para maliwanagan, ulitin mo na lang yung tanong. I-cancel na natin yung mga naunang usap. Magkaiba ang tribulation. Ayan na po mga kaibigan, magulo na. Nag-agawan na kami ng nag-agawan. Wala pa siyang nakokompose na question. Nagpapaliwanag siya na nagpapaliwanag na. Ito naman si SLTV mga kaibigan, walang ginagawa. Nagkakagulo na nga yung usapan namin. Wala pa rin ginagawa, parang tanga. Tandaan po ninyo, ikaw SLTV, sana matutunan mo itong bagay na ito kaibigan. Dapat, pagka ganun na ang nakikita mo nagkabuhol-buhol na, ayusin mo. Yan ang advice ko sa iyo kaibigan. Ngayon, may gana ba ang mga tao makipag-usap sa ganyang klaseng milumas? Wala Sapagkat nakita mo, gumagawa siya, nagpa-fabricate na siya ng mga words, istorya. May iksing istorya na sinasabi niya, ako daw ang nagsabi.
Hindi mo ba napansin yon, SLTV? Sinasabi ko sa iyo, SLTV, yung style na ganyan ay hindi maganda. Dapat ayusin mo yung nagtatanong yan sa iyo o sa iba, at pagka mali-mali na, ayusin mo. Anong klaseng moderator kung ganyan ang gagawin mo, di ba? Sige mga kaibigan, ituloy po natin. I-analyze po natin ito. Mga kaibigan, mga kababayan, gusto ko lang pong maliwanagan, malinawan itong style ni SLTV at saka si Milo Mast. Ngayon, malamang kung hindi man nila mapanood ito, maraming ibang mga gustong magsaliksik ng tama na makakapanood nito. Sige po mga kaibigan, ituloy po natin. Sa Great Tribulation. Alin man doon. Ang tribulation mangyayari bago mag 1,000 years. Yes, okay. Sa Then the Great tribulation na yan, Tribulation is after 1,000 years. Okay, sa tribulation, lalabas ang Antichrist. Dapat lumabas muna ang Antichrist bago magsimula ang 1,000 years eh. Mali. Tama ba yun? Mali ang sa akin, kung sinasabi mo kanina before the 1,000 years ay tribulation na, okay, payag ako dyan. Isang panahon yun, di ba? Yung tribulation na sinasabi mo before 1,000 years. Then, eto na yung 1,000 years. Yung tribulation na sinasabi mo ba ay pagka natapos na yung tribulation, magsisimula na yung 1,000 years. Then, after the 1,000 years, eto naman si Great Tribulation. Yan po, di ba? Oo. Kung titingnan natin, kung halimbawa, tribulation kamo, yun ang definition ninyo, tribulation is before the 1,000 years. Oo. And the Great Tribulation is after the 1,000 years. Ganun po ba? Tama. Yan, okay, payag na ako dyan, ha? Ang hinahanap mo sa akin, kaibigan, ay yung 1,000 years na naganap na. Hindi, Sa lahat. ang tinatanong ko sa iyo. So, kapatid na Dajon, ito, bigyan ko na ng oras, sagutin mo na yung tanong, total, nakuha mo na yung tanong, para sa iyo kasi, tapos na yung 1,000 year. Ngayon, ipaliwanag mo sa amin kung paano natapos o kailan natapos, at hihintayin namin yung direksyong sagot mo, wala nang paligoy-ligoy, bigyan kita ng oras. Siguro okay na yung 2 minuto. Hindi yata niyo nakuha yung tanong ko eh. Ulitin ko yung tanong ko. Sige. Sa tribulation, bago magsimula ang 1,000 years, lalabas muna ang Antichrist. Tama ba yun? Oo. Tama So ba yun yun? yung unang tanong. Hindi pa ako nagtatanong. Hindi yun ang aking alam. Yun nga ang nakasulat sa Biblia. Yung 1,000. Mga kaibigan, si Milo Mast ay nagsalita na ng kasinungalingan. Ang sinabi niyang kasinungalingan ay yun daw ang nakasulat sa Biblia. Wala pong ganun na nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Kaya itong si Milo Mast ay napakasinungaling na tao. Ginamit na niya ang Biblia na nakasulat daw doon. Wala pong nakasulat na ganun, mga kaibigan. Tandaan po ninyo, etong video na ito na sinasabi ko ang mga bagay na yan, pwede natin reviewin o pwede ko silang balikan upang talakayin namin ang mga salitang ito na ginamit niya. Mga kaibigan, wala pong nakasulat na ganun. Katulad nung sinalita niya sa Biblia, wala po. Kaya etong si Milo Mast ay napakasinungaling na tao. Tuloy po natin, mga kaibigan. 1,000 years, yung 1,000 years ay nakabulid si Satanas eh. Nakabulid si Satanas sa 1,000 years. Kaya yung sinasabi mo dyan na lalabas ang Antichrist. Hindi, ang Antichrist na lalabas sa tribulation, tao yun. Hindi ko alam. Antichrist yun. Hindi, wala na ako doon tao man o ano siya. Oo, ayun na nga.
yun yung Kaya- sa iyo eh. Hindi, Yun yung sa iyo, tao. Sige, kahit Yeah. sabi mong hindi tao yun, sige. O, Ito nga, kaya tanong ko- tao ka mo, o di tao na sa inyo. sige, ito Pero nga, yung tao na sa inyo, hindi, pakinggan mo yung tanong ko kasi. Nililinaw ko yung tanong ko eh. Mga kaibigan, hindi pagtatanong ang ginagawa ni Milo Mast. Nandyan lang po, nakatambay lang dyan si Esel. Etong si Milo Mast naman, hindi pagtatanong ang kanyang ginagawa, pakikipagdiskusyon mga kaibigan. Yan po ang sinasabi ko, na itong si Esel gumagawa ng istorya na wala sa ayos. Ang introduction niya nito sa video kanina ay magtatanong lang at dediretsa akong sasagot. Ito lumalabas na ang diskusyon na ang diskusyon na ang outcome nitong pag-uusap. Hindi naman niya pinipigil. Ay nako, Esel, matuto ka kaibigan. Yang kaibigan mo si Milo Mas, pigilin mo yung nag-uusap at magtatanong siya, di po ba? Di po ba yun ang introduction mo dito? Magtatanong lang siya at sasagot ako ng diretsahan. May napapansin ka ba, kaibigan? Baka wala, ha? Pagpatuloy po natin. Sa tribulation, lalabas ang Antichrist. Tao yun o hindi tao yun, lalabas ang Antichrist. Pero, sa bilang mo ng 1,000 years, hindi pa pinapanganak si Jesus. Hindi pa kilala ng tao si Jesus. Paano Ayan po, narinig na po natin ang kabobohan nitong Milo Mas na ito. Gumawa siya ng mga kwento niya na tribulation daw ay lumabas ang Antichrist. Tapos magtatanong, paano lalabas ang Antichrist? Nakita po natin yan, mga kalokohan nitong Milo Mas na ito. Gagawa siya ng istorya tapos sasagutin niya, paano ganito, tapos papasagot niya sa akin. Kabobohan mo, Milo Mas. Umayos ka, balikan natin ang topic na yan, hinahamon kita muli. Ayusin mo yung alignment ng pagtatanong mo, kaibigan, masasagot ka ng maayos, ha? Sige po mga kaibigan, ituloy po natin ang video. lumabas ang Antichrist kung wala pa si Jesus? Yun ang paliwanag mo. Paano lumabas ang Antichrist wala pa si Jesus, wala pa si Jesus Christ? Ano yung tanong mo doon? Yun nga ang tanong ko, paano lumabas ang Antichrist bago magsimula ang 1,000 years hindi pa pinapanganak si Jesus? Ang sabi ko, ang Antikristo ay lumabas pagpanhik ni Kristo sa langit. Mga kaibigan, sinagot ko po kaagad siya. Ang kanyang gustong mangyari, yung kanyang kwento, yung na-assemble niya na kwento niya, yun ang sasagutin ko. Kaya ang sabi ko nga sa kanya, mga kababayan, sapagkat yung gusto niyang, yung kanyang na-assemble na kwento ay sasagutin ko, mali naman. Sapagkat ang sinasabi ko ay paglabas ng Antikristo ay nakapanhik na ang Panginoon Hesus sa langit. Subalit ang sinasabi niya, mga kaibigan, paano daw nagkaroon ng Antikristo hindi pa ipinapanganak ang Kristo? Tingnan mo kabubuhan itong may lumas na to. Pansin po ba ninyo yan? Kabubuhan yan. Mag-fabricate siya ng salita, pagkatapos ipapasagot niya sa akin, ipapapaliwanag ko raw. Paano ko may papaliwanag? Hindi naman yun ang laman ng isip ko. Hindi naman yung ang alam ko. Sapagkat ang alam ko ay pagpanhik ng Kristo sa langit, saka lumabas ang Antikristo. Tinan mo si SLTV naman na sinasabi ko parang tanga, pinapabayaan niya yung mga ganong klase. Anong nasisira ngayon? Etong channel niya ang nasisira, mga kaibigan. Sapagkat naglalabas sila ng ganyang klase ng video na wala nga sa ayos. Mga kaibigan, ituloy po natin ang video. Wala.
Oh. Ayan. So, Kontra ang ka na nauna kagad ako, sa kontra ang na nauna kagad ako sa Biblia yan. Tapos, yung sagot ko sa iyo, ang Antikristo, hindi mo po pwedeng sabihin Antikristo kung before Christ lumabas. O paano siya magkaroon ng Antikristo? Kaya nga after Christ, andun yung Antikristo. Kaya yung sinasabi mo na sa tribulation pa lang may Antikristo, mali yun. Bakit? Ha? Lumabas ang Antikristo pagkapanhik ng Panginoong Jesus sa langit. Nung nakapanhik na siya, nababasa sa Bible, nakapanhik na siya. Ibig sabihin yan na, ang ibig sabihin ko ay naka 40 days na siya. So, after that 40 days na siyang pabalik-balik at nagtuturo, nung pumanhik na siya, doon lumabas ang Antichrist, kaibigan. yan. So, maliwanag naman yung sagot ni kaibigan Dajon. Maliwanag yung sagot niya pero hindi na nakasulat sa Biblia eh. Oo. Pero Oo daw, sabi ni Esel. Nakita po natin. Ang sabi ni Milomas, hindi yon ang nakasulat sa Biblia. Sabi niya. Ang sagot naman ni Esel, oo. Wow. Oo. Parehong bobo, mga kababayan. Mga kaibigan, parehong bobo. Walang nakasulat na ganun sa Biblia. Wala. Kung magre-react sila sa video na ito, sa mga sinabi ko na ito, mga kaibigan, babalikan ko sila. Magdidebate kami, dalawa sila at ako lang mag-isa. Kung hindi naman, naduwag sila sa channel niya. May channel na rin po ako, mga kaibigan. Pwede rin akong mag-invite sa kanila. Pwede silang pumasok sa channel ko. At ako mag-handle ng pag-uusap. Ngayon, dahil si SLTV ay madalas niyang gamitin yung word na naduwag, ginamit na rin niya sa kanyang katunggali na si Argel na taga KOJC. Naduwag daw. Sinabihan na rin ako, baka naduwag ako sa video na ito. Binanggit niya na yan, baka naduwag daw ako. Mga kababayan at mga kaibigan, may channel na akong gagamitin. Pumasok sila at tingnan natin kung hindi sila duwag. Pag hindi sila pumasok, si Esel at saka si Milomas, malamang yung kanilang mga sinasalita na duwag, sila nga yun. Okay mga kaibigan, ituloy po natin ang video. Yun yung sa kanya eh. Siguro hindi na natin tutulan. Yun yung sa kanya eh. Pero ewan ko kung anong batayan. Pwede bang malaman kung anong batayan mo, kung bakit mo sinabi na nung pumanhik ang Panginoong Hesukristo doon sa langit, ay yun lumabas na yung Antikristo. Kamo. Batayan ko, kaibigan. Oo. Sa pangunawa na lang ng middle level na lang ng pangunawa ang gamitin natin ha. Ang batayan sa Biblia, napakarami niyan, napakarami. Kung isa-isahin ko, ay kulang ang 5 oras natin. Oo, Now, ito ang logic na i-analyze ninyo. Ito si Kristo. Kung hindi pa dumating si Kristo, paano mo masabi na magamit yung Antichrist? So, sige nga. Yan ha. Batayan na ba ang kailangan ninyo dyan? Teka, sandali. May follow-up question po ako. Kung lumabas na si Satanas, kasi nakakulong na, tapos lumabas nung pumanhik si Kristo sa langit, di lumabas na. So, ibig sabihin, kung lumabas na si Satanas, ayon sa iyo, ay tapos na yung 1,000 year. Ganon, ano? And then, kung tapos na at lumabas na, at ngayon na yung paglabas ni Satanas sa hanggang ngayon, naghahari na si Satanas. So, ibig mong sabihin, ito na yung tinatawag na Great Tribulation? Correct. Yun. Hindi na natin mababago yun. Sige.
So maliwanag na, no? Ganito. Additional support to my answer na galing pa po doon sa last meeting natin. Etong panahong ito, sabi ko, is hanggang sa end of humanity. Yan. Yan na, tinintindihan ko yan. The Great Tribulation ay mula noon hanggang end of this set of humanity. So, sinabi ko na kay Argiel yan. Sige po, tuloy. So maliwanag na, no, kaibigan Dajon, ay kaibigan Milo, na tapos na. So ang gusto ko lang tanungin, ewan ko kung napag-usapan nyo na ito, ang gusto ko lang tanungin kaibigan Dajon ay kung nung pumanhik si Kristo sa langit ay doon na nag-umpisa ang Great Tribulation, kamo. Correct. So ibig sabihin, natapos na yung 1,000 year. Kailan nag-umpisa yung 1,000 year at yun, kailan nag-umpisa? Kasi natapos yung 1,000 year nung pumanhik na sa langit. Kailan nag-umpisa yung 1,000 year, kapatid? Nag-umpisa yan ng after 24 hours na nalagutan ng hininga ang Panginoong Jesucristo. So parang lumalabas 3 days lang o 43 days lang. Hindi. Diba? Ayon sa Biblia na to Biyernes ng hapon ng alas 3, nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Okay? Tutol ba kayo doon? Tutol ka ko, pero sige, tuloy mo lang. Narinig po natin mga kaibigan at mga kababayan na si SLTV ay tutol daw na nalagutan ng hininga ang ating Panginoon Jesucristo ng alas 3 ng hapon ng Biyernes. Narinig po natin yan mga kaibigan, natutol siya sapagkat narinig niya kay Eli Soriano na tinututulan din niya ang bagay na iyan. Yan mga kababayan ay nakasulat sa Biblia na alas 3 ng hapon ng Biyernes. Nakasulat po yan sa Biblia. Mapapatunayan po yan mga kaibigan. Ang kaso, si Brad Eli Soriano, mali yung kanyang itinuturo na tututulan daw niya yung Biyernes na pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. Isang paksa na naman na malaki yan mga kaibigan na dapat natin pag-usapan sapagkat ang nakasulat sa Biblia ay Biyernes ng hapon, alas 3 ng hapon ay nalagutan ng hininga ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon mga kaibigan, diyan natin mapapatunayan na ang Eli Soriano ay nagtuturo ng mga maling aral. Tuloy po natin ang video mga kaibigan. Tapos, ngayon, ang sumunod na araw ay Sabbath. Sabbath. So, ang tinatanong ko kapatid na Dajon, kailan nag-umpisa yung 1,000 year? At natapos ito nung pumanhik si Kristo sa langit. Kailan nag-umpisa? Noong linggo ng Palaspas, gano'n? Malayo ka na, one week after na yung Palaspas. Sige, sige. So, nung namatay siya, nung nabuhay na maguli, yun po yung umpisa? Hindi. Ano yun? Ang 1,000 years na sinasabi ko na naganap na eksaktong-eksakto, walang labis, walang kulang, ay naganap sa isang buong araw ng Sabat. Isang buong araw ng Sabat, 24 hours. So, isang araw lang, isang araw lang yung 1,000 years sa kanya. Yan ang tinatawag na nababasa ninyo sa Biblia na araw ng Panginoon. Isang araw ng Panginoon ay 1,000 taon sa tao na ipinasusulat na 1,000 years diyan. Isang araw sa Panginoon. Sino ba yung Panginoon?
Nabaliktad Nakasulat siya. kay, Nabaliktad. nakasulat kay Pedro. Nakita nyo? Kayo ha. Saan sa Wala Pedro, pang kapatid? Saan sa Pedro? 2 Pedro 3:8 yata yun. Okay, tignan natin kung tama yung analysis mo dyan sa Pedro, no? Baliktad yung analysis niya. Sa First Peter chapter 3, kapatid. Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro kapitulo 3:4. 3:8. 3:8. Yan. Yan pa. Datapot, wag ninyong kalimutan, mga minamahal, na ang isang bayan na ito, hindi naman. Na ang yan. Datapot, wag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ano ba yung pagkaunawa mo dyan, kaibigan? Kaibigan, hindi lang basta pagkaunawa ko niyan, kaibigan. Maaring ito ay sa Espiritu Santo. Nakasulat diyan. Hindi natin pwedeng baliin yan o kaya baluktutin yan. Nakasulat. So, Ang liwanag na ang isang araw sa Panginoon. Ang isang araw ng Panginoon ay katulad. Ikaw yata yung nagbabaluktot ng bersikulo, kapatid, ano? Mga kababayan at mga kaibigan, pansinin po ninyo ang tabas ng dila ni SLTV. Isa siyang mga ngaral, mga kababayan. Ang sabi niya sa akin, ikaw yata ang nagbabaluktot ng mga bersikulo, kapatid. Tandaan po natin, mga kaibigan, ang sinabi ko una ay huwag natin baluktutin. Tapos inakusahan niya kaagad ako ng akala niya na ako daw ang nagbabaluktot ng mga salita. Mga kababayan, ang mga ngaral na yan, ang talas ng dila, ano mga sinabi ng dila niya, nagpapahiwatig na siya isang bubong mga ngaral, mga kaibigan. Kaya po, sinabi ko na yan, hindi ko binabaluktot, pero inaakusahan niya ako sa kanyang akala na ako yata daw ang nagbabaluktot ng mga salita. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Kaibigan, kung ayaw mong maniwala, kung ayaw mong paniwalaan yan na ang isang araw sa Panginoon, isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Kung ayaw mong paniwalaan yan, forget it. Yan po ang sinasabi ng Biblia na naghari ng 1,000 taon ang Panginoon kasama ang mga banal. Ayan. So, ang ibig mong sabihin, yung 1,000 taon na paghahari ni Kristo ay yung isang araw lang, yung isang Sabat lang, yung sa Sabado lang. Yes, diyan nakabulid si Satanas. And then, pagkatapos ng isang araw, and then nabuhay na maguli si Kristo, nabuhay pa ng 40 days dito sa lupa. Ano tawag doon? Wala naman kaming tawag doon sa 40 days na yan. Baka kayo meron. Hindi, kasi ibig sabihin, kung isang araw lang yung paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, 1,000 taon at isang araw, pareho lang para sa iyo, no? So ibig sabihin, kung nag-umpisa yung Great Tribulation nung pumanhik ang Panginoong Jesucristo sa langit, bago kasi pumanhik sa langit si Kristo, kaibigan, meron pang 40 days na nabuhay siya dito sa lupa Meron. Anong tawag mo doon? Anong paliwanag mo doon? Saan? Doon sa 40 days. Ayan. Diyan nabasa natin nung nakaraan,
14 ba yun? 1, 2, 3. Yan. Na kapag may paghanda na ng kalalagyan, babalik yan. Di bumalik. Bumalik doon sa, bumalik and then So bumalik, mayroon siyang binuhay doon. nako, bumuhay, pagkalagot ng hininga, di ba patay na siya. Nalagutan na ng hininga eh. Oo. Lahat yan, mula doon sa sinasabi ninyong Adan hanggang sa kanya, lahat ng espiritu nung namatay na una sa kanya, yun ang tinatawag na mga namatay kay Kristo, kaibigan. Ayun. Lahat yan, walang iniwan, kahit mga Pilipino, dapat mag-igurot pa yan. Oo. Lahat nakasulat sa Bible, wala. Bakit kamo? Tutuldukan nga niya upang may pakilala niya ang ikalawa. Tatapusin niya yung una para ipakilala niya yung pangalawa. Ayan. So nung bumalik sa langit, kasama niya yung mga yung mga binuhay niya mula kay Adan. Yes, nakasulat sa Thessalonica at saka sa Efeso. Ayan. So yung mga alagad hindi niya kasama? Ang alagad ay tagasunod na, di ba? Ibang panahon na sila, sumunod na kapanahonan. Bakit sabi doon sa doon po sa Biblia, kaibigan, gusto ko lang pong ilantad yung sinasabi mong John chapter 14 para makita natin. John chapter 14 sa verse 2 and 3, ganito po ang ating mababasa. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ay paghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko. Ano ba sa palagay mo dyan, kaibigan? Yung mga alagad ba na kinakausap dyan, ay yun ba yung tatanggapin niya o yung mga namatay mula kay Adan hanggang sa yung sinasabi mo? Pagpanhik niya sa langit, dala niya yung mga nauna sa kanya. Mga namatay kay Kristo. Tapos, Silang lahat yun. Tapos Silang lahat yun. Tapos pumarito. Sandali lang. Paano hindi pa ako tapos naman? Sige. Dala niya lahat yun, pagpanhik sa langit. Oo. Pagkatapos yun, inilagay na niya yung mga yon sa kanilang kalalagyan. Ngayon, meron din siyang ipaghahanda na isusunod niyang dadalhin doon. Kaya babalik siya. Kaya bumalik. Oh. Yan ang sinasabi niyang babalik. Bumalik na nga. Panahon ng mga apostol na to nung bumalik. Pero nung panahon naman niya, pumanhik na siya sa langit, sa heaven na siya eh. Dala na niya yung mga banal. Hindi nga, yung tanong ko nga kapatid ay nung bumalik na siya, dinalagay na yung mga binuhay niya na kamo mula kay Adan, dinala niya sa heaven, no? Sa kanilang kalalagyan. Ngayon, nung bumalik na siya, ayon sa pangako niya sa mga alagad, nung bumalik siya, kasama na ba ulit siya yung mga alagad at dinalaban niya nung bumalik ulit? Anong Ito, nauunawaan ko yung tinutumbok mong katanungan. Kaya isasagutin ko kahit hindi mo pa nailabas yung tanong mo, kaibigan. Sige. After nung pagpanhik ni Kristo sa langit, ay nahati na yan, nalagyan na ng hati, yung ng pamamagitan ng luma at ng bagong tipan. Ito na ngayon yung bagong tipan. Na ang bagong tipan ay hahatulan ang bawat isang espiritu. Bawat isa, hahatulan isa-isa, bawat isa. Hindi po yung tinutumbok mo kanina na bumalik dito, isang set na sabay-sabay, hindi. Isa-isa na po yan. Mula kay Pedro na yan, apostol na number 1 niya, apostol niya na number 1. Isa-isa. Ngunit, meron akong liliwanagin sa inyo, mga kababayan, mga kaibigan. Si Judas na number 12,
napasama siya sa mga banal sapagkat nauna siyang nalagutan ng hininga. Ayon Okay. sa Biblia. Okay, so kung isa-isa na siyang bumalik, ibig mong sabihin isa-isa, and then after 40 days, 'di ba, nakabalik na siya eh. And then nakalipas ng 40 days, bumalik siya ulit sa langit, 'di ba? Panhik panaog na siya. Panhik Panhik panaog. panaog. Oh, No, panhik sa panaog 40 na siya. days. And then after sa 40 days, pumanhik sa langit. So ibig sabihin hanggang ngayon panhik panaog pa rin siya. Hindi na. Natapos na, huli na yun. Huli na 'yon. So Oo. nung umakyat na siya, yun na yung last na kanyang pag-akyat, and then naghahari na si Satanas ngayon. Ito na yung Great Tribulation ngayon. Yes. Ang tanong ko ngayon, kapatid, kung ito na yung Great Tribulation, bakit kaya pa natin? At mukha yatang mas dilubyo pa ang naganap doon sa nakaraan, gaya ng Inquisition, at hindi lang Inquisition, kahit sa panahon ng mga propeta, sa Inquisition na lang, ganun. But mas kaya natin at mas grabe yung nangyari sa nakaraan, history, kaysa sa ngayon. Parang hindi naman masyadong mahirap ngayon eh. Yan ang palagay mo, kaibigan. Mas mahirap ngayon kaysa dati. Mas mahirap. Bakit ka mo? Ito, sige, bakit ka mo? Bakit? Bakit? Mula kay Pedro, Simon Pedro. O yun, panahon pa ng mga apostol yan. Kung bakit sinasabi ko Great Tribulation na yan, mula kay Simon Pedro. Kasi, ang namamatay na ngayon ay hindi itong flesh body with blood. Ang namamatay ngayon, tapos na kasi yung ginawang banal kasi walang namatay sa kanila. Nabuhay sila. Kaya nakasulat nga dyan sa lumang tipan hanggang bagong tipan. Mapapalad ang mga taong hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Mapalad sila. Tayo, hindi maibibilang sa atin ang bawat kasalanan natin, kahit kasalanan sa tao o kasalanan sa Diyos, maibibilang. Kaya mas mahirap ngayon, mas mapapalad yung mga taong nauna kay Kristo. Mas mapapalad kasi pinatawad lahat ang kanilang mga kasalanan. Sabi po ni Esel, mga kababayan at mga kaibigan, mas madali daw ngayon. Parang mas madali, mga kaibigan, sapagkat sa panahon natin ngayon, after na pumanhik ang ating Panginoon Jesucristo, na naglagay na siya dito sa daigdig ng lahat ng mga batas, lahat ng mga lituntunin, pati kung paano pumanhik ang espiritu ng tao sa langit, na isulat na po lahat sa Biblia. Ito po, mga kaibigan, ang mga nauna kay Kristo hanggang sa crucifixion, ang mga espiritu nila ay nagpapahinga lamang sila sa kalaliman. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, nung dumating siya dito sa lupa, pagkatapos sa crucifixion, binuhay niya muli lahat ang mga iyon at dinala niya sa langit at ginawa silang banal at binigyan sila ng karapatang humatol, naging kasama ng Panginoon Jesucristo sa paghatol ang mga nauna sa Kanya. Yan po ang nakasulat sa Thessalonica 4:16, na dinala niya pa itaas ang mga namatay kay Kristo. Mga kaibigan, ang kasunod po niyan ay ang panahon na natin. Subalit, nauna pa yung mga panahon ng mga apostol.
Ang panahon ng mga apostol naman ay hanggang kay Pablo. Pagkatapos ni Pablo, mga kaibigan, eto na yung panahon ng wakas. Eto na po yung panahon ng wakas. Kaya, mga kababayan, ang akala ni Esel ay mas madali ngayon kaysa dati. Mali po. Ang tindig ko po dyan, nakasulat po sa Biblia, na ang pinapatay na ngayon ay ang espiritu ng mga tao na pinatira ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat nagsimula na ang pagbabautismo na sinimulan ni Apostol Felipe na paglulubog sa tubig upang mapatay ang espiritu ng tao na nasa loob ng kanyang puso. Subalit, si Apostol Pablo ay ipinadala uli ng Panginoong Jesus dito sa lupa sa pamamagitan ni Apostol Pablo ang tamang bautismo na hindi lubog sa tubig. Yan naman po ang bautismo na bumubuhay ng pinatay ng bautismo na lubog sa tubig. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, kapag ang tao ay nabautismohan ng bautismong pumapatay ng espiritu, mayroon namang bautismo na bumubuhay ng espiritu. Kaya nga sinasabi sa Biblia, mga kababayan, na ipinapangaral ang ebanghelyo ang mga patay. Bakit pa binabautismohan ang mga patay? Yan po ang nakasulat sa Biblia. Mga kababayan, maraming magtatanong, saan talata nakasulat yan? Ang may sasagot ko lang po, hanapin na lang po ninyo sa Biblia, nakasulat yan dyan. Hindi ko lang po ma-memorize kung saang talata yan. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Ngayon, mas madali. Hindi, kasi ang espiritu, ang espiritu ng bawat tao, andun ang naghihirap sa panahong ito, kaibigan. 2,000 years more than. Puro patay ang espiritu ng tao na sa loob natin. Yung espiritu, hindi yan kaluluwa. Yung espiritu, patay. Ayan. Bakit So, sinasabi kong patay? Nakasulat sa Bible, binuksan na ng Panginoon ang pagkaunawa na ang mga patay sa espiritu ay binubuhay din naman. Yan. Ito, lumalawak. Pero stop muna ako dyan, ha. Hindi, ayaw ko munang lumayo. Balikan natin yung tanong mo. Sige, tanong, kaibigan. Hindi, okay na. Maliwanag na sa amin na talaga iba yung pagkaunawa mo at talagang iba yung pagkaalam mo, no? Ewan ko lang kung totoo espiritu yung nagdikta sa'yo o baka hindi naman. Kapatid na Milo, sige, go ahead. Medyo mag-move forward ako sa 1,000 years tsaka sa Great Tribulation. Oo. So, June, so clarification, hindi pa ba tapos ang Great Tribulation? Mga kaibigan, pumasok po si Milo Mast. Subalit, iba na po yung kanyang gustong pag-usapan tungkol na po sa 1,000 years at saka sa Great Tribulation. Puputulin na po muna natin dito ang video na yan at i-upload na naman po natin ang tungkol dun sa pag-uusapan namin ni Milo Mast, mga kaibigan. Sapagkat iba tong tinalakay ko na topic, dapat ihiwalay po natin yung tungkol dun sa sinasabi niya na 1,000 years at saka Great Tribulation upang sa ganon ay hindi po tayo malito sa pagsunod sa mga aral na katotohanan, mga kaibigan. Hanggang dito na lamang po muna, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa Panginoon. Amen.